Pat na, mga minamahal ko na protection po natin. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Ay, ayan mga minamahal, yung 16, Apokalipsis Capital 3, ang talata po 16, mga minamahal, marami na pong halimbawa sa banal na kasulatan. Halimbawa na tayo. Pero sa banal na kasulatan, yan po ay nangyari din po nung panahon po ng panahon ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Natin magsabi ng amen. Nung panahon nila Shadrach, Meshach, at Abednego, nila Daniel, mga minamahal, ganun din. Lahat ng mga maliliit, malalaki, mayayaman, dukha, laya, alipin, pinagbigyan ng isang tanda. Ano yung kinakailangan mga minamahal nilang gawin? Isang palatuntunan upang kung sino man na lumuhod mga minamahal sa ginawa ni Nabucodonosor, mga minamahal ko, pagtunog ng trumpeta, mga minamahal o mga panugtog, sila na po ay kay Satanas. Sila na po ay sa kaaway ng Diyos. Dati magsabi ng amen. Kaya yung ginagawa ni Satanas, the mark of the beast, na 666 mark, mga minamahal, marami na pong halimbawa sa banal na kasulatan. Kaya hindi na po tayo malilinlang dapat. Dati magsabi ng amen. Hindi na po tayo malilinlang dapat na ito po, mga minamahal, ay hindi po literal. Ito po, mga minamahal, ay nandito na po sa banal na kasulatan, lahat ng halimbawa. Dati magsabi ng amen. Dito po tayo sa 17, mga minamahal, sa 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. At nang huwag nang makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ang pangalan o pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa panahon po natin ngayon bilang Kristiyano, mga minamahal, tayo bilang Kristiyano, ano po ba yung pangalan na pinakatanda po sa atin? Walang iba kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At magsabi ng amen. Nasa atin ang pangalan ni Kristo bilang Kristiyano, kaya nga Christian. At magsabi ng amen. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop. Sa atin may pangalan tayo ng mahal na Panginoon, ginaya din niya, may pangalan daw ng hayop, o bilang ng kanyang pangalan, mga minamahal. Dati magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, tayo bilang Kristiyano, nung hindi pa po tayo Kristiyano, hindi pa tayo bilang sa pangalan ng mahal na Panginoon. Dati magsabi ng amen. Ngunit nung tayo po ay naging tagasunod ni Kristo, naging tayo po ay bilang ng pangalan ng mahal na Panginoon. Dati magsabi ng amen. Kasi naging Kristiyano na tayo. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo naging tagasunod ni Kristo, mga minamahal, hindi tayo bilang sa pangalan ng mahal na Panginoon. Dati magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, naging Kristiyano na tayo, tinanggap natin ang mahal na Panginoon, tinanggap natin ang palatuntunan ng mahal na Panginoon, utos ng mahal na Panginoon, naging bilang na tayo sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya po tayo tinawag na Kristiyano. Dati magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, balikan po natin ang 17 ng Apokalipsis, mga minamahal. Sabi po diyan, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat, mga minamahal ko, nang tatalima doon sa palatuntunan ng beast o hayop, mga minamahal, sila po ay magiging bilang ng pangalan ng hayop. Dati magsabi ng amen. Kaya wala pong literal na makikita talaga na 666. Dati magsabi ng amen. Ito po ay palatuntunan ng isang hayop, mga minamahal, o palatuntunan ni Satanas. Dati magsabi ng amen. Kaya ang bilang na 666, bilang po yan ng isang grupo na yan po, mga minamahal, ay ma-encourage o malinlang ni Satanas. Dati magsabi ng praise the Lord at malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda. May tanda na, mga minamahal. Nangyari na ba sa atin, mga minamahal? Nangyari na ba sa atin? Sorry ha, mga minamahal, sorry kung yung iba hindi pa naniniwala, pero kinakailangan maniwala po tayo. Mga minamahal, bakit? Dahil, mga minamahal, sa ating paniniwala, mga minamahal, makakapagligtas din po tayo nang hindi pa po naniniwala. At magsabi ng amen. Dahil marami pong nagsasabi, talagang hinihintay pa yung literal na mark na 666. Yung iba naman, mga minamahal, naniniwala na chips daw ilalagay sa kamay at noo. At magsabi ng amen. Yung iba naman, mga minamahal,
yung dumating daw na hindi na makabili o makapagbili ang sino man yung dumating daw na yon, pamatay kagaw lang. Dati magsabi ng praise the Lord, hindi po, binigyan na po tayo ng tanda. Kung ano po, mga minamahal, yung pangalan ng hayop. Kung ano po yung mangyayari pagdating ng pangalan ng hayop, mga minamahal. Dati magsabi ng praise the Lord, binigyan na tayo ng tanda. Dati magsabi ng amen. Nung nagduda si John the Baptist, mga minamahal, John the Baptist, mga minamahal, Juan Bautista, nung siya po ay nagduda sa mahal na Panginoon, propeta na, mga minamahal, pinsan mismo ng ating mahal na Jesucristo sa laman. Siya po ay nag-alinlangan. Ngayon, inutusan niya yung kanyang alagad, 2 alagad, inutusan niya sa mahal na Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga alagad, punta kayo kay Jesus. Ipagtanong niyo kung siya na nga ba o maghihintay pa tayo ng iba. Alam niyo po, mga minamahal, nung binautismuhan niya ang mahal na Panginoon bilang tao, nangabuksan ang langit at may tinig na narinig. Ang sabi ng tinig, ito ang sinisinta kong anak. Pero, hindi pa rin naniwala nung dumating yung kaganapan ng hula. At may magsabi ng amen. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin nyo kay Juan, ang mga bulag nakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitongin nilinis, ang mga bingi nakarinig. May preba. Lahat may magsabi ng amen. May ebidensya. Ngayon, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, may preba ba? May ebidensya ba? Mga minamahal, dumating na ang marka? Meron. Meron. Amen? May ebidensya, may preba. Lahat may magsabi ng amen. At nang wag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda. Hindi nga tayo makabili sa Jollibee dati eh. Pinagpala tayo ng malapain dahil binigyan pa tayo muli, mga minamahal, ng pagkakataon. Bakit? Upang makapangaral pa po tayo patuloy ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon dahil isang sign po yan, mga minamahal. Amen, na ipangaral mo na Ebanghelyo sa lahat ng kinapal bago po bumalik ang wakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit nangyari na sa atin yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy iyan, mga minamahal. Sa anumang kapamaraanan, mga minamahal, mangyayari ulit, mga minamahal, na walang sinumang makabili, walang sinumang makapagbili, walang sinumang makapag-travel, mga minamahal, kundi siya lamang tatanggap sa tanda o palatuntunan ng hayop, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. 18, mga minamahal. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666, mga minamahal. Yung 666, isa po itong grupo ng mga tao. Yung bilang ng isang tao, yan pa ipagpapakilala doon sa bilang. Lahat yung magsabi ng amen, na ito'y bilang ng isang tao, hindi po bilang ng isang punong kahoy, hindi bilang ng isang ibon, kundi ito'y bilang ng isang tao. Lahat yung magsabi ng praise the Lord, sapagkat yon ay bilang ng hayop, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila po, mga minamahal, sila mga minamahal, yung nagbibigay ng batas, palatuntunan. Sila yung nagbibigay, mga minamahal, praise God, ng rule. Sila yung mangunguna sa one world government. Lahat yung magsabi ng amen. Sila yung mangunguna sa one world, na magkakaroon ng one world religion. Sila, mga minamahal, sila ang mag-govern ng buong mundo. At magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, sino po ang mga nahikayat nila doon sa mga taga-sumusunod sa palatuntunan nila? Lahat magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, tayo, kanito pong palatuntunan ang sinusunod po natin? Kaninong palatuntunan sinusunod po natin? Palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kung palatuntunan ng mahal na Panginoon, sinusunod po natin yung marka ng mahal na Panginoon na nanatili po sa atin. Palakpakan po natin ng Diyos at basahin na po natin ang dalawang magkasunod na huling bersikulo. Mga minamahal, Apokalipsis Kapitulo po 14, 9 hanggang 11, at Apokalipsis Kapitulo po 20, ang talata po ay 4. Ihanda po natin, awitin po natin, Heart of a Servant. Apokalipsis 14, 9 hanggang 11. At ng ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan,
at tumatanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At sila'y pahihirapan ng apoy at susupri sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kaniyang larawan at sinumang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. Amen. Pahayag 24. At nakakita ako ng mga luklukan na may mga Nagsisiluklok. sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa na pinagutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at sa salita ng Diyos at sa mga nagsisamba na hindi nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipaghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1 taon. 1,000 taon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. 20 talata 4, minamahal. 20 talata 4, mga minamahal. At nakakita ako ng mga luklukan at may nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatul. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino-sino sila? Mga minamahal, sino-sino sila? Tayo po iyon. Amen? Tayo po iyon, mga minamahal. Paano po natin nakamtan yung biyaya, mga minamahal? Dahil doon sa mga dahil sa hindi po tumanggap doon sa kabuuan ng hula nung dumating ang malapay at tayo po yung tumanggap. Lahat may magsabi ng amen. Tayo yung tumanggap. Kaya po tayo po, mga minamahal, yung luluklok doon sa mga luklukan na dapat sana hindi tayong luluklok doon. Lahat may magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, sigurado na to. Sigurado na ito. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Pero, pwede pa po ito mawala po sa atin kapag tayo po ay muling malinlang. Lahat may magsabi ng amen. Na hindi po natin matanggap yung kabuuan o kaganapan ng hula. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Nakagaya na nangyari sa dating bayan ng ating napakabait na Diyos. Malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, yung ating keyboards kanina, pwede bang balikan na po natin yung keyboards po natin kanina, mga minamahal? Kaya nga yung ating keyboards po kanina, mga minamahal, sa Hebreo Kapitulo 13, ang talata po ay 17, mga minamahal ko, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kay pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat. Bakit nangagpupuyat yung namiminuno po sa atin? Alam niyo po, mga minamahal, ang katotohanan talaga, ang pinakamahirap na tungkulin sa gawain o bayan ng Diyos, walang iba kundi yung namiminuno po. Amen. Si Moises, mga minamahal, na namiminuno sa Israel, marami po ang hindi po makaunawa sa kalagayan niya. Pero kung pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, si Moises yung pinakahirap sa kanila. Lahat may magsabi ng amen. Although marami siyang biyaya na natatanggap, dahil syempre na nga naman, kapag ang isang malaking kumpanya, meron kang pinagtatrabaho na pinaka-leader dyan, syempre bubuhayin mo yan. Syempre lahat ng benepisyo, hanggat kaya mo, ibigay mo dyan. Dahil ginagamit mo yan, mahirap. Alam mo kung gaano kahirap yung kanyang pinagdadaanan, yung kanyang kahirapan na pinagdadaanan. Ganon ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, sapagkat pawang nangagpupuyat. Bakit sila nagpupuyat, mga minamahal? Dahil ayaw na, kung ano yung puso ng mahal na Panginoon, na ayaw na pong mga pahamak ang kaniyang bayan, yun din po yung kanilang mga ipinagtatrabaho. Yun din po, mga minamahal, yung kanilang mga puso, mga minamahal,
na kung alam na po nila na makapahamak sa bayan ng mahal na Panginoon, grabe ang kanilang pananalangin para wala pong mga pahamak, mga minamahal. At ang mahal na Panginoon nagpapahayag upang ang bayan ng mahal na Panginoon, hindi po mga pahamak. Bakit nagpapahayag ang mahal na Panginoon? Dahil nagpupuyat ang namiminuno po sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung mapag-unawa lamang po natin, mga minamahal, ang kalagayan ng isang namiminuno, mga minamahal, maiiyak ka. Maiiyak ka, mga minamahal. Tutulo ang luha mo. Nakakita na ako, mga minamahal, ng mga namiminuno. Sa panguna ng ating mahal na pastor, hindi pa kunwari ang kanilang paglilingkod. Tumira po ako sa kanila, mga minamahal. Nakita ko yung sakripisyo ng mahal na pastor. Mga minamahal ko, nakita ko yung sakripisyo ng mahal na pastor. At mga sakripisyo na mga itinalaga ng mahal na Panginoon. Noon pa, mga minamahal, nakita ko, kaya sabi ko, ayaw ko manguna sa isang gawain. Kasi ang hirap, mga minamahal. Kung meron mang pinakamahirap na gampanin, mga minamahal, sa isang gawain o bayan ng mahal na Panginoon, walang iba kundi ang itinalaga ng mahal na Panginoon na mamiminuno o manguna sa isang gawain. Palakpakan po muna ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, praise God, kaya mga minamahal ko, ang bawat salita, mga minamahal ko, na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon, ay ikaliligtas po natin. Dati magsabi ng praise the Lord. At malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, kasi kapag hindi po tayo sumunod sa namiminuno po sa atin, nagkaroon po tayo ng pag-aalinlangan, hindi na tayo sumusunod. Kagaya po nangyari sa mga naalis doon, mga minamahal, sa bayan ng Diyos nung panahon po ng paglalakbay ng mga Israelita, mga minamahal ko, nawala sa kanila yung marka ng pagiging Israelita at sila po, mga minamahal, ay naalis doon sa paglalakbay. Hindi po nila nakamtan, mga minamahal ko, ang lupang pangako ng mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo nagsitalima naman doon sa niminuno po sa atin, kinasya ng Espiritu ng mahal na Panginoon, sigurado naman, mga minamahal, yung Espiritu ng mahal, umarka, patuloy pong mananatili po sa atin. Malakas at buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan kapag dumarating sa atin, mga minamahal, dumarating sa atin yung mga pangungusap, lalo na mga minamahal ko patungkol po sa ating tungkulin sa bayan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi naman talaga madali yan. Hindi naman talaga madali sumunod, mga minamahal. Dahil naranasan din po namin yan. Ngunit, mga minamahal ko, kapag totoong minahal mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, minahal natin ang ating mahal na Panginoon, totoong minahal po natin ang mahal na Panginoon, lahat ay makakayanan po natin. At magsabi ng amen. Pinakamahirap, mga minamahal, na malapit na po tayo, mga minamahal. Pinakamahirap, mga minamahal, na naggampan ng isang tungkulin at nanatili sa kanya ang tanda, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord, nung siya po yung nagkatawang tao. Kaya siya po yung pinakahalimbawa po natin. At magsabi ng praise the Lord. Yung sabi ng mahal na Panginoon na pinainom niya yung kanyang mga alagad ng saro. Sabi niya, take this cup, this do as a remembrance of me. Take this cup, this do as a remembrance of me. Yung cup na yon, mga minamahal, yung cup na yon, yun yung halimbawa ng isang tungkulin. Dati magsabi ng praise the Lord. Yan yung halimbawa ng isang tungkulin. Tungkulin ng mahal na Panginoon noon, mga minamahal, na maging hain yung kanyang napakabanal na katawan, mga minamahal, para sa kasalanan ng sangkaton dahil sa pagmamahal ng Diyos, mga minamahal, sa tao na kanyang nilikha. Kaya kinakailangan kunin niya yung saro, yung cup, mga minamahal. Dati magsabi ng praise the Lord. Pero yung cup na yon, yung saro na yon, napakabigat. Napakabigat. Bakit, mga minamahal? Kinakailangan mamatay siya. Kinakailangan maghirap siya. Kinakailangan magbata siya, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord at malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ngunit kinakailangan niyang gawin iyon. Ngayon, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, meron pong palatuntunan sa gawain ng mahal na Panginoon at tayo po yung nakatalaga doon. Tayo talaga ginagamit ng mahal na Panginoon doon, mga minamahal, kagaya ng mahal na Panginoon, kahit napakahirap,
Kahit napakahirap, mga minamahal. Kaya nga sabi niya sa mahal na Panginoon sa ating Diyos Ama sa langit, mga minamahal, nung siya pinanalangin, mahal, Ama, kung maari sana ay alisin mo sa akin ang sarong ito, ngunit ang kalooban mo ang masusunod. Sabi niya sa ating mahal na Panginoon, sa ating Diyos Ama sa langit, mga minamahal, nung siya pinagkatawang tao. Ngayon, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, sa palatuntunan ng mahal na Panginoon, mananatili sa atin ang marka ng mahal na Panginoon. Kung sa palatuntunan ng mahal na Panginoon dumating po sa atin, mga minamahal, ay tayo po'y nakatalaga. Kahit napakahirap, mga minamahal ko, kinakailang gampanan po natin ito para po manatili po sa atin yung marka ng isang Kristiyano. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag manatili po yung marka sa atin ng pagiging isang Kristiyano, mga minamahal, hindi po tayo magagaya doon sa mga nangyari sa mga tao na nandyan sa Apokalipsis 14, 9 hanggang 11, mga minamahal, na sila po ay naghihirap doon sa apoy at asopre. Mga minamahal ko, sila ay naghihirap sa apoy at asopre. Mga minamahal, dahil sila po, mga minamahal, ay hindi po tumalima o hindi po, mga minamahal, lubusan na tumalima sa mahal na Panginoon. Hindi po sila tumalima sa mahal na Panginoon. Tinanggap po nila ang palatuntunan ng kaaway. Hindi po ang palatuntunan ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, praise God, kahit napakahirap yung tungkulin, gampanin na inilagay sa atin ng mahal na Panginoon, kinakailangan talaga natin gampanan, mga minamahal. Natin magsabi ng praise the Lord upang manatili sa atin yung marka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Natin magsabi ng praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon, napakahirap yung kanyang kalagayan, kinakailang mamatay. Grabe yung kanyang pananalangin, dugo yung lumalabas po sa kanyang pananalangin para lamang, mga minamahal, kung makayanan niya yung tungkulin na iyon, mga minamahal, dugo yung lumalabas sa kanya, mga minamahal ko, para lang makayanan yung tungkulin na iyon. At ginampanan niya ito kahit napakahirap. Dahil siya po, mga minamahal, ay may lubusang paggalang sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay lubusang tumalima sa mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay nagtagumpay. Siya po, mga minamahal, ay binigyan ng isang pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo nagtagumpay, yung pangalan po natin dati na hindi naman po, mga minamahal, mga pinagpala, kapag tayo nagtagumpay, makikilala po yung ating pangalan, mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yung marka ng mahal na Panginoon, makikilala po sa atin. Mga minamahal, yung marka ng pagtatagumpay, makikilala po sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Puri ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mga awit, kaya mga minamahal, puri nating dakilang Diyos. Minsan, kapag may mga tungkulin po tayo, palatuntunan sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo na ngayon, mga minamahal, nagmamadali po talaga tayo. Nagmamadali talaga tayo sa pagliligtas ng marami pa pong kaluluwa, mga minamahal, na tayo yung gagamitin ng mahal na Panginoon. Pagkatapos ng mga patutuo na ginawa ng mahal na Panginoon sa mga barangay crusade po natin, meron po tayo, mga minamahal ko, sumusunod na anniversary crusade, mga minamahal. Sinong gagamitin ng mahal na Panginoon? Tayo po, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, kinakailangan sa ating puso, mga minamahal, sa ating puso, kinakailangan mag-alab. Dito na po tayo, minamahal. Kinakailangan mag-alab sa ating puso, mga minamahal, yung isang puso na masunurin, tumatalima, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung isang puso na masunurin, tumatalima sa mahal na Panginoon. Yung isang puso, mga minamahal, na kahit anong mangyari, basta ako sumusunod lang sa mahal na Panginoon. Yung isang puso, mga minamahal, na kahit na napakahirap sa atin ay sumunod, mga minamahal. Yung puso na kahit napakahirap sumusunod pa rin sa mahal na Panginoon. Gumagawa pa rin. Yun yung gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Awitan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Heart of a servant. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo sumasamba sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay naghahain sa mahal na Panginoon.
At ang hain na inihahain natin sa mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating mga sarili. Alam niyo po mga minamahal, sa Old Testament, sa unang tipan, kapag naghain sila, mga minamahal, sa Diyos, nagsusunog ng isang hain sa mahal na Panginoon, nagbubukas ang kalangitan at nagpapakita ang mahal na Panginoon ng mga dakilang bagay. Nagpapalabas ang mahal na Panginoon ng apoy. Mga minamahal, sa hain na ating hinihahain sa mahal na Panginoon ngayon, walang iba kundi ang ating mga sarili, mga minamahal. Maraming pagkakataon, mga minamahal, ng ating mga sarili na inihahain sa mahal na Panginoon. May mga pagkakataon na ayaw sumunod ang ating kamay at ayaw sumunod ang ating isipan. Ngunit mga minamahal, ang ating hinahainan na Diyos ay makapangyarihan. Hayaan mo mga minamahal ko, hayaan natin na sunugin ng mahal na Panginoon ang bawat sangkap ng ating katawan na hindi po sumasang-ayon doon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Upang manatili sa atin ang marka ng mahal na Panginoon.